guys! Welcome back to my channel, Pinay sa Paris. So narito po tayo sa sentro ng France. Nasa Touraine po tayo. At nag-weekend lang dito. Kasi nga, malapit lang to sa Paris. Sensya na kayo, lagi ako nakasalamin kasi masakit yung mata ko basta maliwanag. Ayun. So nandito po tayo sa Touraine kasi gusto kong bumisita sa mga castles, kaya lang pangit po ang weather ngayon. Hindi ko po alam kailang castles ang mabibisita ko dito. Ito nga. So, pakita ko sa inyo. Dito po basta after lunch ay mga sarado na po lahat ang mga tindahan, mga restaurants. Kukunti na po yung restaurants na open. So yan, nakita nyo po. Nasa Touraine tayo. Ayan ay Touraine Restaurant. At na dyan lang ako naghanap ng hotel dyan sa tapat. Dyan lang po kami nakastay sa hotel. At ito yung post office, sarado nga siya kasi nga mag-o-open ulit siya na mga 3 PM. Sarado sila from 12:30 yata yun. Ayan. Kaya makikita nyo ang lugar na to ay kalmado basta after ng lunch kasi mga tulog yung mga tao ng mga nagpapahinga. Ayan po. So mamaya po ay bibisita tayo sa isang castles na narito malapit lang. At sana marami ako mabisitang castles kasi pangit ang weather. Ayan nga po, tingnan yung weather niya, pangit-pangit. Kaya bahala na kung ano yung mga explore natin. So yan guys, at pangit na naman ang weather nga. Papunta na kami sa castle. Ayan, labas ko lang ng hotel. Ito yung hotel namin. Ayan guys, yung hotel namin. Ayan. So papunta na kami ng castle. May kaibigan akong kasama guys, hindi ako nag-iisa. Hindi ko kaya mag-isa papunta dito kasi kailangan ng car. Kailangan ng car papunta dito. Kaya hindi ako nag-iisa. Sama ko ng friend. Wala. So yan, ulan na. Kaya papunta na kami ng castle. Papakita ko po sa inyo yung castle na pupuntahan namin. So let's explore Touraine. Ayan. Papunta na po kami ng castle. Wala masyadong tao kasi nga sarado yung mga tindahan. So maganda po itong village na to, tahimik at malinis. Kaya lang sarado sila ng from 12:30, 1 PM pala, 1 PM to mag-open ulit sila ng mga 3 PM. Pero yung castles ay open po. Mga tindahan yan ay close. Maganda ng mga shops, yung mga restaurant yung iba, kaya lang mga close na. So yan po ang entrance ng castle, ng chateau. Yan yung castles. Pasok na po tayo sa castles. First time ko lang po dito, hindi ko pa ito napupuntahan. Kaya explore natin. So ito po ang name ng castles na pinasok ko. So nandito po tayo sa entrance ng castles. Ang ganda ng mga bulaklak. So naghintay lang po kami ng guide kasi may guide daw. Wow, ang ganda. So yan guys, super. So habang naghintay kami ng tourist guide nang mag-explain sa amin, ay iikutin ko na muna kasi baka mamaya hindi na ako pwede mag-video kasi maraming tao. Ayan. Ayan, ang ganda ng castles na yan. At furnished sa fully furnished pa siya guys. Maliit lang siya pero ang cute. Ayan, so normally naikutan dito ng water, ng ganyan, ng lake. Hindi naman lake kasi fake lake yan. Ayan guys, ang ganda diba?
So dito daw, ililala, lugid, dulgid. Ça va, c'est pas si fort. Donc un brin de l'Indre qui s'écoule. Ce brin de l'Indre, il a toujours été là, contrairement au miroir d'eau que vous avez tout autour du château. Ces miroirs d'eau qui contribuent à ce qu'on appelle la zone humide, ils ont été installés au 19e. Le brin de l'Indre, par contre, lui, il est là depuis l'origine du château. Et pour le rideau, il faut attendre le 12e siècle que le seigneur Hugues le Ridel achète les terres, fasse construire un premier château, et après, au fil des années, le Ridel deviendra le rideau. Donc voilà pourquoi Azelbourg. Ce château, à l'époque, c'est un château médiéval. Donc on a un accès par un pont-levis, donc le pont que vous avez juste derrière vous, qui est encore maintenant le seul accès au château. Et on avait surtout à l'époque 4 tours médiévales qui étaient reliées entre elles par des murs assez sobres, assez simples, on n'avait rien de très esthétique. Mais c'était très pratique pour défendre. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je pense que vous me croyez sur parole. Avec le grand escalier comme ça, c'est assez difficile à défendre, c'est un château en L, enfin rien de plus simple à attaquer en tout cas. Le château médiéval, on avait donc des tours. On en avait une juste ici, on en avait une derrière, une ici et une là. Ça faisait un château en carré finalement. Il y a une partie de ces tours et de ces murs qui se sont effondrés. On en a quand même conservé certaines. Donc on avait conservé cette tour là. Et on avait conservé une aile juste ici, en retour de celle qu'on a là, avec sa tour au bout. Cette aile là, elle s'est effondrée en 1704 par faute d'entretien. Je vais vous faire passer une petite photo. Je suis d'accord, la qualité n'est pas terrible. Mais c'est les meilleures qu'on ait, je vous jure. Vous préférez celle-ci ou celle-ci? Ah oui, je vous avais prévenu. Celle-ci d'autres? Oui, on va à la mer. Uulan daw kasi doon kami sa medyo kasi may ulan. Sa may bubong. Wala, it's raining now, so that's why we have to go somewhere with this cover. On va aller à l'abri parce qu'il commence à pleuvoir. Là, aujourd'hui, c'est le jour de escargot. Le jour de grenouille. The day of the frog. Frog day. Pati yung aso kasama yan, guys. So, marami rin magbivisit ng castle. Ça, c'est tout le monde qui le va aller à château. Voilà. Oh, c'est mal parti aujourd'hui. Hein. C'est la pluie. Voilà, c'est ça. C'est le restaurant. Je sais pas où il va nous amener. Et là, on va aller au restaurant. On va aller au restaurant là. Et là, ça tombe. Ça tombe. Je l'ai le pas. So, nandito ka. Wow. Holland Woods. So, yung kabuuan ng castles, guys. Ang ganda ng nila market. Ang ganda ng market nila, yung wooden market. So, yung mga woods nilang ginamit ng mga panahon, guys. So, malalaki pa. 17th century na daw to, guys, itong castles na to. Siyempre, marami na rin ni-repair. At ang ano na ngayon ay government property na to, guys. Hindi na to private. So yan na, guys, yung bed ng ng hari. Ang liit lang. Ang liit lang ng bed niya, oh. Parang ang liit lang ng mga tao nila noon. So yan, napakaliit ng bed niya, guys. Ayan. Kasize lang ng mga Pilipino. Ang cute naman. Pero yung fireplace nila ang laki. So yan, fireplace niya. Napakalaki, guys. Kasha ako. Ganyan. So yan, tingnan yun. Tas ang fireplace. Tas ang fireplace. Uy, sila siyang ay hot. Fireplace sa taas. So yan, yung ng costume nila. Dito po tayo sa kwarto ng hari kasi noon. Ayan yung fireplace. Ang laki, guys. Tapos yung bed niyan, bed. So ito naman yung room ng Raina. Pareho lang din ang bed ang liit. So yan, guys.
So, ganyan ang mga bed ng mga hari ng mga panahon ng mga reyna. Wow! Gaganda ng mga costume. So, dito may isa pa rin fireplace. Ang taas din, guys. Ayan, fireplace din yan. Pero nandito yung lahat yung mga costume ng mga panahon. Ayan, mga damit ng mga reyna. So, another fireplace. Pero ang ganda nito, guys. So, taas. So, guys, matandaan ko kaninong kwarto to. Pero maliit din. Nalimutan ko. Ay, may nakalagay din pala. Ano kwarto daw ito ng hari. Chambre de roi. Ayan. Hari din palang may ano nito. May kwarto. Maliit din ang bed. Ayan. Maliit ng bed niya. Itong costume, guys, tinan mo, talagang ganda naman, ang laki. Ang reyna. Tinan mo naman yung kanyang corona, guys. Wow, ang ganda. So, yan. Tapos na po ang visit. Sa garden naman tayo, guys. So, ito mga furniture na naiwan, guys. Yan yung mga kortina. Gaganda ng kortina niya. So, yan ang mga pinggan ng mga panahon, guys. Yan. Mga ganyang pinggan ng mga panahon. Paint with, hand paint yan. Mga painting na magaganda. Tapos yan ang mga symbol nila, oh. Sinong panahon yan? May bilyar niya pala. Ah, Jack. Ano naman ako, sabi ko, nung panahon pala may bilyar namin. Hindi pala naman. Kasi nagulat ako, guys. Sabi ko, bakit na may bilyar doon ng mga panahon na yun? Hindi naman pala, guys. Nilagay nila yan dyan. So, ito, guys, ang kitchen ng castle. Malit lang. So, ayan, ito yung mga gamit nila ng mga panahon. Siyempre, marami na rin nawala dyan. So, ayan, yan ang maliit lang ang kitchen. Pero guys, huwag nyo hanapin yung toilet, ha? Kasi mga panahon ay walang toilet at wala ring shower. So, ito yung parang pag nag-reduction sila, guys, ng mga naano nila, yung mga nahuli na sa kahanting. Ari yan ang bread. Ito yung guide namin. So, yan ang mga panahon na nag-reduction sila, guys. Ganda naman ang lechon na, di ba, Lisa? Nandiyan nila nag-reduction yung mga nahuli nilang baboy ramo. Laki din ang fireplace na yun. Malaki na. Tapos nakakatawa yung mga panahon, guys, yung mga furniture nila talagang wood carving, hand carving siya. Talagang okay sila ng mga panahon na yun. So yan, guys. So yan. Kaya nyo ba tumira dito, guys, sa castle? So narito ang dining. Maliit lang yung dining nila. Malaki pa yung table ko, guys. Na-joke. Yung isang castle, ang haba-haba ng table. Ito ilan lang ang laman. Gusto ko yung pinggan nila, guys. So, parang ang sarap kumain sa pinggan nila. So yan, ito yung fireplace. Maliit lang din. Ang cute na na kanilang dining. Ayan. Pero ano, guys, alam nyo sa Paris 16, may mga ganyang style pa rin ng mga dining table. Sa mga restaurant, mga old restaurant sa Paris, makakakita pa rin kayo ng ganyan. Mga ganyan design ng dining. Wala. Pero mahal na. Kahit mga furniture na ganyan, makakakita pa rin kayo sa mga mayayamang apartment. Nakikita nila yung mga antique na ganyan, guys. Saka yung mga ano na yan. Chandelier. Yun yung taas niyan kaysa nila. Ayan. Grabe. So, yan. Yung sabi ko nga, makakakuha pa rin kayo ng ganyang style sa mga restaurant sa Paris. Medyo mahal nga lang, guys. So, dito naman ay tea area nila. Pag mag-aano sila ng tea. At saka yung may mga game na sila mag-aano. Laro ng mga ano. Yan. Yan
sila nagpupa ng teres. Nagdi-drinks ng tea. Tea area nila yan, guys. Wala.